Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Malea. 36 years old, tubong Leyte, at isang choir teacher. Simula nang madiscover ko ang programa ninyo, kayo na ang nagsilbing pampaganda ng bawat umaga ko. Ayos lang kahit ang traffic papuntang trabaho, basta kasama ko kayo sa biyahe. Sumulat ako dahil gusto kong humingi ng payo sa pinagdadaanan ko bilang isang single mom to my 13-year-old daughter. Dahil naghiwalay kami ng tatay niya, nagpatuloy ako magtrabaho sa Maynila kahit malayo sa anak ko para matustusan ko ang mga pangangailangan niya. Masakit sa loob ko na hindi ko siya naalagaan at nasusubaybayan pero tiniis ko. Iniwan ko ang anak ko sa parents ko at kada sweldo, nagpapadala ako ng perang panggastos nila. Palaging sinasabi sa akin ng anak ko na isama ko na siya sa Maynila. Dumating sa puntong parang sinisiraan na niya ang lola niya para lang kunin ko na siya. Sinasabihan daw siya ng kung ano-ano. Ipinaliwanag ko na lang na para naman sa kabutihan niya kaya minsan napagsasabihan siya. June this year, nagkaroon ng bagong negosyo ang ate ko dito sa Maynila at kinuha niya ako para i-manage ito. Ang maganda dito, pwede kong kunin ang anak ko at dito na pag-aralin sa Maynila. Pumayag ako dahil sabik na akong makasama ang anak ko. Pagdating ng anak ko, sinabi ko sa kanya na dalawin niya ang ama niyang may sakit. Kahit kasi hiwalay na kami, hindi ko kailanman siniraan ang tatay niya sa kanya. Ipinaalala ko pa na mahal siya nito at noong malakas pa, pinadadalhan din siya ng pera pambili ng anumang naisin niya. Nagulat ako sa reaksyon ng anak ko dahil parang walang kaamor-amor sa tatay. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Parang hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob at magpahalaga sa mabubuting bagay na ginawa sa kanya ng tatay at lola niya. Kahit ako sinasagot-sagot niya kapag pinapangaralan ko. Kahit mahinahon ko siya kung kausapin, laging nauuwi sa bangayan at sagutan. Naiiyak ako sa sama ng loob. Mabuti pa yung mga batang tinuturuan ko sa choir. Hindi ko naman kaano-ano pero ginagalang ako. Nagpapasalamat sa mga bagay na ituturo ko at nais mapalapit sa akin. Tambalan saan kaya ako nagkamali sa pagpapalaki sa anak ko? May magagawa pa kaya ako para baguhin ang hindi kanais-nais niyang pag-uugali? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong tambalanista since 2018, Malea.
Hello there, Malaya. Kung Malaya ka na. Charot. Kainis. Pinilit pa talaga eh. Hindi na lang tumigil eh. Anong kanta yun? Malaya. Kung Malaya ka na. Diba? By Lani Misalucha. Okay, paano ulit? Kumalaya, kina na yun. Kasi syempre, presyosal na eh. Kumalaya, Kumalaya, kina. Ano ba? Pinupush pa natin eh. Pinipilit pa talaga eh. Eto na. Sige na. Malaya. Ayan. Malaya. Ayan. Si Malaya na sana maging malaya sa kanyang nararamdaman. Meaning, yung feel of guilt, siguro halo-halo na yan. Feel of guilt, fear, ano pa bang mga iba't ibang mong nararamdaman ngayon na uncertainty, nagkaka-anxiety ka na din, worry, lahat. And tandaan mo, all of these feelings are negative. Diba? My gosh, Malaya, nakakapangit yan. Charot. Nakakapangit talaga. At nagigets naman natin, nakakapangit talaga ang problema, nakakapangit ang stress, nakakapangit ang pag-worry, ganyan. At hindi naman talaga agad-agad maiiwasan o mareresolba, diba? Pero, I think, parang napag-usapan na din natin to nung mga nakaraang araw na sinabi ng tambalan na kung alam mo naman sa sarili mo that you are doing your best to guide, 'di ba? Pinapangaralan mo, hindi mo tinitigilan, hindi ka pinapaaral mo sa maayos na paaralan na alam mong maganda yung itinuturo, yung mga ganyan, nagpo-provide ka ng maigi para sa kanya. Naniniwala kami that you are doing a good job. Minsan lang talaga hindi natin ine-expect yung mga bagay-bagay na nangyayari, 'di ba? Sabi ko nga, 'di ba, sabi ko nga noon, grabe ang bilis ng panahon. Noon nasa tiyan lang natin sila, ngayon kaaway na natin sila kasi truly. And kabalitaktakan mo na, ka-argumento mo. Correct. Ang dami ng alam. Mas marunong pa sa atin. Noon nasa tiyan lang natin, ngayon mas marunong na sa atin, 'di ba? Lalo pa, yung anak mo is in her growing years. She's 13. Nako, talaga naman. Ano yan? Yan talaga yung mga moments na feeling ng mga bata, 'di ba? I'm sure Malaya, dumaan ka rin dyan. Siguro hindi mo lang natatandaan, 'di ba? Or baka hindi ka kasing wild or hindi ka kasing palasagot, 'di ba? Pero dumadaan tayo sa feeling natin, alam na natin ang lahat. May ganun tayong pakiramdam na porke hindi na lang magulang natin yung natatanungan natin, may mga nakakausap na tayong mga kaibigan, may iba na tayong influences, meron tayong feeling na alam na natin ang lahat. So, nandyan yung anak mo dyan sa stage na yan. Teenager. Correct. 'Di ba? Pero hanggat alam mo sa iyong sarili na hindi mo nga siya pinatitira ng tiniktik na kalawang, pinaiinom ng tubig, tubig kanal 3 times a day or 4 times a day, mother. You are still doing a good job. Talagang sadyang yung impluwensya ng mundo at yung mga napapanood, 'di ba? Yan yung bagay na ipinagdadasal na lang po talaga natin. Ako parte dinadasal ko na lang talaga yan na syempre hindi mo na mapigilan yung ibang mga bagay. Merong mga kaya mong pigilan. For example, yung gadgets. Pwede mong mapigilan yan, pwedeng hindi mo siya muna bigyan ng gadget. Or kung bibigyan mo siya ng gadget, marami na pong mga apps, mga ways para meron pong control doon sa gadget, 'di ba? Tulad ng sinabi ko partner, may gadget yung anak ko, yung 10-year-old ko, pero nakikita ko lahat ng mga dina-download niya. Tsaka yung gadget niya, partner, may tubig. Smart TV siya sa kwarto. Meron din, pero ang available lang sa kanila YouTube Kids. na pangbata. Hindi yung sa pang mas matanda. Meron kasing pang kids na mas matanda. Yung ganun. So maraming ways to control. So ako nga partner, kahit may gadget siya, meron siyang time limit. So for the day, meron lang siyang 1 oras. So kung paano niya hahatiin yon sa 1 oras, bahala na siya. Tapos, lahat ng ida-download niya sa phone niya, nakikita ko, nag-appear siya sa email ko. So makikita ko, Princess Nicole Ayala installed. Meron siyang in-install one time, Scary Nun. So sinabi ko talaga ito yung in-install mo ha, Scary Nun. Ano meron? So nako-control. So ngayon, while feeling natin hindi natin makontrol, totoo naman yung ibang tao, yung social media, yung mundo, oo. Pero meron pa rin tayong kahit papaanong means to control. In the first place, pwede mong hindi bigyan eh. Tama. Meron nga ako nabasa na when you give a child a cell phone or a gadget, you're actually giving pornography to the child.
Ganun agad? Oh, hindi. Totoo yung sinabi niya. Totoo pa, nakakagulat. Totoo. Hindi, syempre, lahat kami na nagbigay ng gadget sa mga anak. Parang na-lurking ng bonggang-bongga. Pero kung susumahin mo at kung titingnan mo, binibigyan mo siya. May possibility. Kasi binibigyan mo siya ng access to that world of porn. Na ang dali-dali, with just three clicks, one click. Diba? Pwede talaga eh. Yun ang sinasabi natin, dapat may measure ka pagka ganon. Kung alam mo na binigyan mo ng gadget yung anak mo, halimbawa kung gadget yung pag-uusapan natin, no? May measures ka. Ano yung mga measures na yan? So dapat na monitor mo kung ano yung mga dinadownload niya. Pangalawa, yung oras ng paggamit ng gadget, dapat limited din yan. That's part of that's part of the control function. Yung pagbibigay ng gadget, yung oras at ano yung mga ida-download. Dapat monitor mo yan. Totoo yun. Kasi feeling ko yun yung mga nagiging bad influence eh. Kasi 'di ba parang may isip mo, saan niya natutunan to? Kung halimbawa kayong dalawa lang dun sa bahay, saan niya natutunan yung mga sagot-sagot, ganyan. Napapanood kasi nila yan eh. Minsan kasi may mga YouTube videos na parang ang eksena ay family sila, pero yung mga bata pala sagot. Pala sagot sila. So akala ng mga kids, okay lang magsagot-sagot kasi cool yun eh. Ang daming views. Mga ganon. Actually, pagkain nga ng gulay minsan, yung kaartihan ng mga bata sa gulay, napapanood nila din yun eh. Yung titong kunyari kumain ng cauliflower. Yung parang diri-diri sa broccoli, ganyan. Ganon. Tara, may broccoli. Repolyo lang sa amin eh. Ganun. Diba? Saan nila nakuha yun? Minsan napapanood nila kung saan-saan man. So, kailangan na monitor mo ng maayos yun. Yes. Isa yun sa mga challenges ng pagiging parent, mga kaibigan. How to employ or how to exhibit your control function. Paano ko kontrolin ang mga bagay-bagay? Paano ko sila ima-manage? Diba? Para ka nag-manage ng mga empleyado din. Diba? Minomonitor mo lahat yan. Correct. Kung ano yung success, ano yung strength, ano yung weakness nito. Diba? So lahat yan kailangan na malaman mo. Pero wag kang mag-jump sa conclusion na masama ugali niya agad. Ugali ng anak mo. Hindi ganon. Dapat, again, accountability mo pa rin to. Kung ano yung kalabasan ng anak mo, mag-reflect yun sa'yo. Diba? Unfortunately, may ganon. Pero hindi dapat lagi. Yes. So wag mong itanim sa isip mo na masama ang ugali mo. Bakit? Kasi nga mararamdaman mo rin na may kasalanan ka. Accountable ka dito. Ikaw yung nanay, ikaw yung tatay. Ikaw yung nagbabantay. Yes. Ba't naging ganon? Correct. So sa halip, magnify the strength of your kid na nakita mo, ay loving naman tong batang to. Napaka-adorable naman, napaka-sweet naman itong batang to. May mga instances na sumasagot talaga sila. Tama. But those are those are instances. Yes, instances. That will not define your kid na masamang tao yung anak mo. Hindi ganon. Correct. Kasi pag inisip mong masamang tao yung anak mo, magiging masama din yung pakiramdam mo. Yan yung nararamdaman niya ngayon. Yes, so yun yung nga alisin mo. In this case, you are at war with yourself. Diba? True. Na parang kinakalaban mo ngayon yung sarili mo. Bakit ang hina-hina kong nanay may mali ba sa akin? Correct. Saan ako nagkamali? Diba? Bakit? May pag-compare pa siya, partner. Bakit yung mga estudyante ko sa choir, 'di ba, mas pinipiling maging close sa akin. Pero it's all in your mind. Pero sa totoo lang ganun sila ha. Alam mo, sometimes I would say minsan naisip ko, bakit ko to? Ano ko ba to? Parang may kaunting ugali ganun. Pero kapag tinanong, halimbawa, iniwan mo sila kunyari sa lola nila, or iniwan mo sila sa somebody ng ilang oras kunyari, babalik sa akin yung nagbantay na nagsasabing, ang bait-bait ng anak nyo. Ako talaga talaga ba? Diba? So in other words, yung mga batang yun, masasama din ugali nila sa nanay nila. Hindi totoo. Diba? Tsaka minsan, itong feeling ko dyan minsan yung mga kids, meron silang feeling na iba sila sa parents nila. Like, pwedeng sumusunod sila sa Ito ako, I would say, sumusunod sila sa ibang tao. Ang bilis nilang sumunod kasi na-establish nila na yung taong yun, sila, stricto talaga, kailangan sumunod. Kunyari teacher, diba? Kunyari teacher, alam nila kailangan sumunod kasi ang vision niya sa teacher niya is somebody na kailangan sundin, kaya ako nandito kasi kailangan ko matuto dun sa taong yun. Pag ikaw kasi nandyan, lalo na kung medyo spoiler ka, alam nilang kakampi ka nila, aarte yan. So kapag umaarte na yung mga bata, dyan na yung mga may patantrums, may pasig
sigaw-sigaw, may mga pasagot-sagot, may hindi pagsunod, mga ganon. So, may mga ganyang kemelati. Kaya nga, yun yung lagi kong ang point ko doon, don't be too hard on yourself. Yes. To all the parents, diba? Basta as long as, lagi ko tong gauge, hindi mo pinakakain ng panis, hindi mo pinatitira ng tinik-tik na kalawang, tubig baha, tubig kanal, pinaaral mo na maayos, binibigyan mo na maayos na pagkain, pananamit, at kung ano man yung pwede mo maibigay, you're doing a good job. Yes. At minomonitor mo at binabantay na hindi hayaan na mapunta sa mga masasamang loob or makipagkaibigan sa masasamang tao, you're doing a good job. Wala pong tinatawag na perfect na parent. Yung mga napapanood natin, nababasa po natin, parang perfecto po yung mga ginagawa po nila, fake news po yun. Ang tawag po dyan ay curated reality. Pwedeng ang pinopost lang nila yung magagandang bagay. Katulad kahapon, this is a perfect example. Nagpost ako ng story ng anak ko na nagko-color siya sa coloring book ng Spider-Man. Diba? Sabi ko, smile, pata. Smile. Parang ang bait. Pero bago nangyari yung pagpicture na yun, partner, nag-away muna sila ng kapatid niya. Yung kapatid niya na nagdo-drawing ng Harry Potter, hindi naman, ng lapis, hindi naman, partner, ang ginamit nila toothpick para maliit lang. Sabi ko, magsaksakan kayo ito toothpick, maliit lang para hindi masyado masakit. Charot. May mali talaga yung nanay. Tapos nagugulat, bakit ganyan ang ugali ng anak ko? So, bago yung picture na yun, partner, nagkaroon muna ng awayan. Alam mo yun, nananahimik yung ate niya, nagdo-drawing ng, may ginagaya sa YouTube na Harry Potter na comic. Ang ginawa niya, hirap na hirap yung ate niya, tuwan-tuwa sa ano. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng kulay pink. Alam mo, linasya niya gumawa siya ng colored pencil, nilagyan niya. Ako, may isip ko talaga, ay ano to, parang ganon. Pero sa picture, partner, ang bait. Kala mo walang ginawang masama. Malaanghel. Anghel, ang bait-bait talaga. Ganon. Kasi ganon po yun. Hindi po lahat na nakikita po natin or na nababasa po natin na parang ang perfect nila, paano nila nagagawa. Hindi po, wala pong perfect parenting na tinatawag. So, let us not be too hard on ourselves. Basta alam natin na ginagawa natin what we think is right. Yes. Diba? Then what we think is best for correct. kids. Then you're doing a good job. Totoo yun. So don't feel bad, yes, Mami. Malaya. Yung nararamdaman mong ganyan, inararamdaman din ng mga maraming mga magulang. And lahat ng bawat araw na lumilipas sa atin, natututo tayo dito eh. Hindi naman natin walang saktong practice na ito yung gagawin mo para maging perfect yung anak mo o para maging mabubuting nila lang ang anak mo. Every day is a learning process. True. Hanggang pagtanda niya na. Matututo ka sa galaw ng anak mo. At ikaw din matututo ka sa papaano ka nag-aalaga ng anak mo. Correct. So in this case, 'di ba nakita mo meron siya mga hilat siya na hindi mo gusto. Mga galawang hindi mo type. Yes, kaya siyang baguhin. Lalo pa at 13 years old, developing brain, ha? Yes. Yun yung maganda dito, yung brain po natin, developing siya. Meron siyang tinatawag plastic lang alam ko eh. Plasma TV. Plastic nga lang alam ko eh. Plasticity. May brain plasticity. Kasi 'di ba yung anak ko bilang mga child psychologist today. Yung anak ko kasi nagkaroon ng brain swelling, 'di ba, noong 2021. So parang yung sinabi ng isa sa mga doctors, may tinatawag na brain plasticity na as you grow older, develop pa rin ang develop. Hindi yung sinasabing niya na yon. So ibig sabihin, lalo pag bata pa, may chance pa talagang maging maayos, 'di ba? Mas mag-function ng properly. Kumbaga pwede pang ma-nurture. Ganun. So it's not too late. Hindi mo pwede sabihin, sama ng ugali niya, grabe pala sagot ito na talagang pinakamasamang anak sa buong mundo. Hindi, kasi mafe-feel bad ka talaga dyan. Feeling mo may mali ka talaga sa ginagawa mo. At huwag mo sasabihin yun. Huwag mo sasabihin yun. Anak mo yan eh. Diba? Kahit sinisipa ka na, mabait pa rin siya sa charot. Diba kasi nakita mo lang yung aspeto na yun. Pero dapat tingnan mo rin yung mga magagandang ginagawa niya. Tama. Kasi meron yun. Meron. May kabaitan taglay, may kasipagang taglay, may katalinuhang taglay yung anak mo na hindi mo lang napansin. Kasi nakita mo lang, yung sumugot siya sa'yo o sumagot siya doon sa tatay mo. Tama. So kailangan hindi maging conclusive ito na sabihin mong masama ang ugali ng anak ko at masama siyang tao. Hindi. Bilang magulang, you should do corrective actions na anak, ito ang dapat mong gagawin. Tama. Next time, huwag kang sasagot sa nanay at tatay mo kasi nasasaktan kami. Correct. Mga ganon. So kaya yun and that's part of parenting. Oo. At saka kapag ka sumagot ulit tapos hindi mo rin gusto yung sagot,
minsan hayaan mo na lang din. Alam mo, eventually, matututunan din naman talaga nila. Basta hindi ka lang titigil. Yes, hindi mo lang titigilan talaga. Ganon talaga. Ito nga yung kaibigan nating paulit-ulit niyang binabalikan yung jowa niya kahit ilang beses na niyang sinabi ng lahat ng tao na huwag na niyang balikan kasi nananakit. Kaya nga, pero binabalikan pa. Matanda na yun yun ang perfect example. What more yung bata. Okay? Kaya mo yan, Mami. Kaya mo yan, Mami. You're doing a great job. Muli ako po si Nicole Yala. Ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Enjoy the rest of your feel-good weekend. This portion was brought to you by Yun. So, ang eksena talaga dyan is, ako, para sa akin, don't be too hard on yourself. Yes. Basta, alam mo, laging kulang, laging hindi enough. I tell you, laging hindi enough. So, kung you'll be too hard on yourself, feeling mo talaga hindi enough. Ako, I would be a perfect, I can attest to that. Parang laging hindi enough. Yung wakwak na yung lalamunan ko kasi ito yung source of income naming buong pamilya. Para pagka meron akong oras, makakakain kami na masarap, makakalamyer na kami, makakalakwatsa kami. So, binabalance ko yun. So, kapag halimbawa, sobrang ang daming racket, sunod-sunod, sisiguraduhin ko na yung susunod na weekend talagang dedicated to them. Or oras, or magdi-dinner kami. Kung naging busy ako, sigurado ganyan. Pero hindi pa rin yun enough. Iisipin pa rin nila, wala kang panahon. Kahit parang feeling mo, nabigay mo na yung panahon na kaya talaga ng kapangyarihan mo, iisipin pa rin nila, wala kang panahon. Ganon. Kaya kung laging iisipin mo na, hindi ko nga talaga na ibibigay. May wala. Ayoko pumangit. So yun lang, ayoko mabulok na maaga. Mahaba pa yung laban ko sa mga anak ko So yun yung isa sa mga mantra ko na not to be too hard on myself. As long as alam kong ginagawa ko what I can, I give them my time, talent, and treasure. Yan. I think I'm doing a good dapat job. Ganun. Dapat At kanya-kanya yan, Yun, try mong i-practice na ganun din yung mindset. Hindi correct. ka masamang tao, hindi ka masamang nanay. Tama. Kasi pag ini-instill mo rin sa sarili mo na I'm not a good mom, I'm not giving the best for my kids. Mag-reflect din yun doon sa kung paano mo nakikita yung anak mo. Kasi nga, kung ikaw sa sarili mo, ang pangit ng tingin mo sa sarili mo, ganun din yung makikita mo sa anak mo. Alam nyo, bilang mga psychologists today. Yes, diba? As child psychologist for today's video. Kasi hindi malayo. Ganyan yung thinking mo Ang mamamagnify mo din, yung kamalian ng mga bata. Diba? Makikita mo lahat ng mali niya. At hindi dapat ganon. Pag may nakita kang mali, pwedeng lahat yan corrective. 'Di ba? Lahat yan kailangan ng baguhin. Kailangan ng corrective actions. Yes. Meaning, lahat yan pwedeng baguhin. Hindi mo pwedeng sabihin na masamang tao yung anak ko. Masama ang ugali niya. Nababago yan. Totoo. Diba? And that's part of your ng challenges ng mga magulang. Diba? Na paano ko aayusin itong mali ng anak ko. Diba? Parang lang, halimbawa, laging late yung anak ko or parang laging hindi nagtututbrush yung anak ko. Diba? Lahat yan pwede mong i-correct Correct. Diba? Mga ganon. Anak, pag hindi ka nag-toothbrush, papakita ko yung picture ng mga bungal. Halimbawa, gusto mo bang maging ganito? Totoo. Diba? At may effect yun may effect yun sa kanila. Akala mo lang wala pero meron. Diba? Ganon. That's part of corrective actions Nakita mong hindi nag-toothbrush yung anak ko. Teka nga. Diba? Gagawa ka ng paraan. May pananakot may pananakot, parang feeling mo mali, pero okay na yun kasi wala na, sabi ko nga sa inyo, walang perfect walang totoo yun. So template. So ang ginawa mo, nagpakita ka ng mga bungal. Pinakita ko yung mga pinsan kong bungal sa probinsya. Tapos, sabi ko, gusto mo magkakain nila. Kaya yung mga ngipin nakalagay sa baso. Kaya naniwala kasi legit pinsan, di ba? Oo, diba? Ako naman, imagination yung pinagana ko. Yung anak ko, yung bunso ko, talagang siya, parang mahilig kasi kami sa midnight snack. So, nakapag-toothbrush at lahat-lahat, maya-maya kakain ng chichirya, kakain ng saging, ganun, mga ganun-ganun. So, kailangan mag-toothbrush ka ulit. So, ang panakot ko sa kanya talaga, hinayaan ko siyang maging gano'n na hindi siya one night, parang, kasi tinatamad, ayaw. May arguing na gana para lang mag-toothbrush. Sige, wala. The next day, ang kwento ko talaga, sabi ko talaga, you know what, Prince? I'm so worried. Why?
there was an ipis that came out of your mouth. That's what I'm telling you. Ganyan. You should always brush your teeth before ganyan. Kaya pag tinutoothbrush ka, lahat naman kinain ka, alam ko, sinasabi ko ganun. Oh, I'm taking out the chicharap. Oh, so much coke. Ganyan, mga ganun. Para lang, so may preventive, may pwedeng makorek. Hindi mo pwedeng sabihin totally wala. Pero yun nga you can only do so much. Meron ka lang pwedeng gawin, and then after that, may prayers na pong tinatawag, 'di ba? Na parang Lord, anuin mo na, wala namang imposible sa Diyos 'di ba? O kaya may tinuro sa akin isang friend kong Christian Parang daw, hawakan daw yung ulo ng anak, tapos ipagdasal na kung ano man yung espiritu ng tantrums or espiritu ng palasagot, 'di ba? Tinatawag kita para umalis diyan sa anak no. Kasi 'di ba kung mahilig ka manood ng horror na stories or horror movies, kung mapapansin mo, partner, 'di ba? In order for you to defeat the enemy, dapat alam mo yung pangalan niya. Natanda mo, partner. Laging ganon. Sa lahat ng mga horror... Tell me what's your name. Oo, diba? What's your name? Diba? Kailangan mong malaman yung pangalan nila. Hindi, sinong nanay mo? What's your name? Come on. What's your name? What's my name? Come on. Hindi, parang ganon. What's my name ba yun? Parang yun... Ala ko what's your name Hindi ko alam kung ano. Kahit anong pangalan nila sabihin mo, ganon. Parang yun yung parang tinuro sa akin ng friend ko na Christian, na parang feeling ko it also makes sense. Kasi ina-identify mo kung ano yung evil part. So, if you're able to identify the name, 'di ba? Kakapanood ko lang ng The Pope's Exorcist on on Netflix. Tsaka yung mga past horror movies na napanood ko, kailangan ma-identify mo yung pangalan ng evil para ma-ban mo siya. So, yun yung parang point doon na i-identify mo, kunyari, tantrums or bad temper, ganun. Sasabihin mo doon, umalis ka. Parang mga ganun. So, may prayers. So, sa madaling salita, you're not a bad mother. Para sa akin, Malaya, ha? Lahat, kayang gawa ng yun paraan. Correct, yun nga, yung hindi mo binigyan ng bad words or you did not say bad things about your ex-husband is an indication na mabuti kang tao. 'Di ba? Na kahit na hindi kayo together, hindi nag-workout, 'di ba? Hindi mo siniraan. That's a good thing. 'Di ba? Ngayon, yung anak mo na walang kaamor-amor sa kanya, medyo hindi din natin siya mafo-force. Hindi lumaki siya sa lola't lola. Masisisi niya dun sa na kung sana buong pamilya, hindi siya lumaki sa lola't lola. May ganun, hindi mo naman agad mafo-force. 'Di ba? Manood ka ng mga pelikulang Pilipino. Tingnan mo yung mga bagay na ganyan. Totoo 'yun. Again, you're not a bad mom. You're not a bad parent. Basta alam mo sa sarili mo na binibigay. Yun nga talaga, laging may struggle. Hindi natatapos yung struggle ng pagiging mga magulang. Siguro, ako nasasabi ko lang din ko na parang maswerte ko kasi hindi ko pa nakikita yung mga ganyang stress. Level. Kasi at the moment, parang I feel so blessed having my kids. Siguro ibang level kasi nga teenage. Oo, pag lumalaki na, brace yourself for impact nga daw Yan ang sabi. Yun, kaya nabibigay namin na example, yung mga ginagawa din namin na mga practice sa mga bata namin na parang sige, na-addict ka na sa gadget teka nga. So ang naisip ko agad na na action doon, habang natutulog siya, nilagyan ko ng pentel pen ang ilalim ng mata niya. Okay. Para maging siya. Nilagay ko dito sa tapos ginano ko pa ganun. Yan. Pentel pen, ganun. Tapos pagising niya, nagbayar sa salamin, nagulat siya. Panda daw siya, panda. Because of too much cellphone. Yan, ganon. Siyempre ako, as a parent, natatawa ako. Yun, naging minimal yung paggamit niya. Tama, may panakot na. So yun yung sinasabi natin, nagagawa ng paraan. And yung ginawa namin is only applicable doon sa mga kids namin sa ganong edad. So, kaya hindi ko rin alam ma-figure out siguro yung level nung pag 13 years old. Binabalikan ko kanina pa na ano nga ba ako nung 13 years old? Baka sakali makarelate. Correct. Medyo hindi natin masyadong tanda Ako hindi ko masyadong tanda. Ako feeling ko naglayas ako ng mga ganun. Tingnan mo. 13 to 16. Tingnan mo, may mga ganyan Kasi it's part of the age na parang ang naging panang naging away nun. Yung tambak yung kasing labahin ko. Kasi bata pa lang ako, sarili kong laba Okay. Ganun yung rule sa amin. Damit mo, laba mo. So, hindi ako naglalaban ng damit.
napagalitan talaga ako. So, syempre, nasaktan kunyari yung emote yung lolo mo. Diba? Umalis ako sa amin. Mga ganun, pero bumalik din ako after several days. Diba? So, yung mga ganun na parang kung ako yung nanay, tapos anak ko naglayas ng ganun, sinasabihan ko lang naman nalabhan yung damit mo. Diba? Masasaktan ako. Na parang, ano ginawa kong masama? Gusto ko lang naman na malinis yung damit mo. Diba? Nagagalit ako kasi hindi mo nilalabhan yung damit mo. Rules natin dito yan. Na kailangan mo maglaba. Na kailangan mong maglaba. And, pero alam nyo yun, later on in life, na-realize ko yung value nung galit. Marunong ka. Oo, yung galit sa akin nung lola ko noon. Na dapat pala hindi ako nagalit. Dapat na-appreciate ko. Correct. Na pinapagalitan ako. Kasi ibig sabihin nung tinuturuan ako. So may mga ganun. Siguro nga, parang stage by stage, yung nangyayari. Yung sa amin, yung kinuwento ko sa mga, kinikwento ko kanina, sa mga applicable sa mga bata. In your case, ganyan yung pinagdadaan na medyo matigas ang ulo. Correct. Pero darating din yung time, alam mo, pagtanda nila, mabait din yan eh. Marirealize nila lahat ng pagkakamali nila at makikita nila yung value ng isang nanay at ng isang tatay. Tsaka never ending yung na pag-usapan na natin to. Never ending yung process of learning and changing and developing. Tuloy-tuloy siya tuloy-tuloy lang. Kasi maski naman tayo, 'di ba? Kung dati nagwawalwal tayo, dumating yung panahon, ayaw na natin ng walwal. Kasi alam natin masama sa pakiramdam, masama sa bulsa, masama sa lahat ng mga bagay. 'Di ba? Matanda na tayo noon. So what more yung bata? Give them the chance to learn all of these things. Mga yan, mabubuti pa yan. Basta, again, to Malaya, do not be too hard on yourself. Yes. Yun yung mahalaga. Sa mabait yung anak mo, tingnan mo, i-magnify mo yung magagandang asal niya. Marami yun. Matutuwa ka sa kanya. Minsan may mga sa Celtic, lahat naman ng tao, di ba? May Celtic tayo ng matanda, may Celtic na parang di tayo naiintindihan ng kapwa natin matanda, di ba? Ganun din yung mga bata, pero lagi mong titingnan ang sweet naman pala niya. Di ba? Ay ang thoughtful naman, nasipag naman sa bahay, madali namang utusan. Sumasagot lang minsan. Pero nauutusan, yung mga ganun, i-magnify mo lagi yung kagandahan ng bata. Diba? Huwag mong titingnan lagi yung mali. Meron yan. Mabait yan. Tsaka tingnan mo, the more mong tinitingnan, minamagnify yung mali niya, the more na yun lang yung nakikita mo. At the more na magiging ganun siya. Kasi yung paulit-ulit mo ding sinasabi sa kanya. Ini-impose mo sa kanya. At saka dumidistansya sila sa'yo. Diba? Dumidistansya, lumalayo yung loob ng anak mo sa'yo. Which we don't like. Kasi parang ang nararamdaman nila, diba, wala akong ginawang tama, lagi na lamang ako. Di mali. Pero talaga, dadating talaga dyan sa time na yun na sasagot. Sasama talaga yung loob mo dun sa mga magiging palasagot sila. Pero kasi minsan, hindi, yun na yung, ganun na sila. Lalo pa yung mga kids nowadays, feeling ko ganun lang talaga sila eh. Yung ganun na kasi sila magsalita. Alam mo yun, parang ganun. So kung lagi kang maapektuhan kung paano sila magsalita, ganun. Mamayayamot ka talaga. Ibang-iba na, no? Iba na yung mga kids nowadays. Actually, iba din yung mga nanay ngayon. Iba na din lahat. Yung mga nanay noon, di ba? Lagi may hawak na hanger yun eh. Dustpan. Lola ko, may tawag sa amin, panlis. Yung pamalo. Ready yun, pag maingay, pag mabigat ang paa mo. Di ba? Takbuhan kayo ng takbuhan ako. Ready yung tambu dyan. Pero malaking factor yung anong tawag doon, yung gadgets, yung exposure. Totoo. So, lagyan natin ng tawag doon, limit. Correct. Yung nabasa ko nga may pina-follow ako sa Instagram, Be Screen Strong, yung pangalan niya sa IG. Yun yung lumantad sa akin kanina eh. When you give a child a gadget, you're exposing your child, you're giving that child pornography. Talagang medyo, syempre ako din, shook din ako doon, grabe naman, pornography agad. Pero, may possibility kasi. Meron kasi talagang possibility. Tas like, merong mga akala natin na safe, akala natin safe, pero gumagawa ng slime, pero mga nakahubad sila. Mga ganun. Cartoons, pero nakahubad sila. Yung mga ganun. So, kailangan mong i-monitor yun. Mga magulang.
Okay. Okie-dokie. May shoutout ka ba dyan, partner? Minsan nababasa ko lahat ng comments, minsan hindi. Hindi ko alam kung anong ginagawa kong tama para mabasa ko lahat ng comments eh. Sabi ni Joanne Salian de Lorino, yung mga bata ngayon, pag nagalit ka, mas galit pa sila kaysa sa'yo. Hindi pa nauubusan ng dahilan. Yung mga ganyan, no? Di ba? And, ano yan, kumbaga parang pagalingan din yan. Kung magaling ka sa akin, mas magaling ako sa'yo. May ganun sila. At hindi ka mapatalo kasi ikaw yung nanay at tatay eh. Oo. Diba? May feeling silang ganun. Pero ang ang dapat din natin matutunan as parents, it's important for us to also realize that we should also learn from our kids. Yes. Minsan kasi parang feeling natin tayo lang yung tama. Makinig din tayo sa kanila. Sabi ni Norse Zetcor, good morning Tambalan, may stage talaga na rebelde stage, pero nagbabago din yung nangangatwiran palagi stage. Oh, ganon. Sabi ni Wobin Aguilar, wow, nagkaroon ng Burnay on a Friday. Oo nga eh. Ganun talaga. Ganun talaga, nanggugulat We kami. make our rules, we bend our own rules. Yes. Alam niyo naman maisipan. Our show, our rules. Yes. May sinend na Burnay eh. Minsan walang sinisend. Oh, hindi doon tayo sa sinend. Ano yun natin? Sabi ni Gemaline Turbanada, ang ganda ng mga kwento nyo. Thank you. Diba, may Burnay pala pag Friday, sabi ni Angel De Castro. Ngayon lang. Pwede ding next week. Diba? Kung ano maisipan namin. Kayo nagugulat. Nagugulat. Alam mo, para kayong bago ng bago. Hindi ko mag-gets kung bakit parang bago ng bago kayo sa mga bagay-bagay. Kahit kami nagugulat din kami sa mga ginagawa namin. Ako nga, nakita ko may sined na story ng Burnay. Eh di go, may Burnay. Pak na pak, may Burnay. O siya, Gora na. Yes. Alas 10 na pala, ang bilis ng oras. O ingat po kayo. Saan man ang lamyerda nyo ngayong weekend. Yes. Kita-kits ulit tayo on Monday. Correct. Dapat sama-sama tayo sa Monday ha, kasi may kwentong Piolo Pascual ako. Dapat may kwentong Papa P ako. Gawa ka ng maraming content. Hindi ko kaya. Yung nakaka-pressure naman. Di ba pwedeng picture lang? Ako, asahan namin yan. Hay nako, kwento lang meron ako. Huwag mo ko i-force mag-content. Yakapin mo naman ako, Papa P, gagawa lang akong content. Mga ganon. Ganon. Kanyari, buhatin mo ako, Papa P, ganon. Sabi ng writer natin, sabi ko, uy, may sinend ka today, binasa din namin. Sabi niya, ay, Friday na ba today dyan? Bumabawi. Ano siya, nasa Canada kasi. Oo, baka naman, Miss Jane. Yun yung mga gandang trabaho. Nagtatrabaho ko pero nasa ibang bansa. Oo, yung pinayagan kasi siya ng work from home. So, yan o. Work from home. Nasaan ka? Work from home? Canada. O, taray. Yung Junakis niya kasi, partner, doon na mag-aaral sa Canada. Ewan ko ba, alam mo, minsan iniisip ko din yan eh. What if isang araw, sabihin sa akin na anak ko, gusto ko mag-college sa ibang bansa. Ako hindi ko papayagan. Ako hindi ko papayagan, ang mahal eh. Hanap ka na sarili mong pera. Sabihin ko, pwede naman. Hindi kita papayagan. Kasi wala tayong pera. Pwede naman, pero bahala ka. Di ba, mag-scholar ka dyan. Ganun. Pero paano kung gusto, di ba? Anyways, wag na naman. May minsan struggle yun, ano ba? Hindi naman sa i-deprive mo ng magandang opportunity yung kids mo. Pero minsan ang laban nun, yung quality time with you. Wala yung time mo sa kanya eh. Diba? Parang, ano mas matimbang? Ako na yung oras sa kasama ang nanay niya o yung oras sa pag-discover ng bagong opportunity sa buhay. Ganon? Minsan may ganun. Parang, alin nga.
O siya, nagbabay na tayo, di ba? Ba't di pa ba tayo nagbababay? Clingy much ba kami sa inyo? Pindot na nga si Kuya Boy P Oo. Ay, si Kuya Boyet Pindutin na yan. Nakaabang na yung daliri. Sabi, hindi pa pala sila mag-e-exit. Oo nga, ano ba talaga? E-exit o hindi? Last na lang, sabi ni Boss Jamie, meron matutuloy ang anak mo kung gusto dito mag-aral. My home is open. Taray. Where's your home? In the US. Taray. Siya. Exit na talaga kami. Bye-bye! Happy weekend.